Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3181. Si Doug ay isinara ang sinaunang libro, sumimangot ng bahagya at sinabi, Irene, ikaw ang iya sa aking palad, paano ka masasaktan ng aking ama? Naniniwala ka sa akin, Guro Darby, gagawin mo ang iyong guro, mabuti lang ang para sa iyo, walang masama. Pagkatapos ng isang pagpos, idinagdag ni Doug, bukod dito, ang ganitong uri ng pagkakataon, walang ibang maaaring mangarap nito, napakaswerte mo. Kinaluktot ni Irene ang kanyang labi. Hindi ako nararamdamang swerte, ngunit pakiramdam ko ay napakamalas. Bang, nang marinig ito, si Doug ay labis na hindi nasisiyahan, kinunan sa ilalim ng talahanayan. Hindi ko masasabi sa iyo kalokohan. Pagkatapos ni Daryl Darby ay tratuhin ng may paggalang, magalang, hindi pinapayagan ang mga patakaran, maunawaan. Sinabi, ang tono ng kalsada kumalas, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Itong si Daryl Darby ay nauugnay kay Master Fu Yi. 2,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bagay na ito ay dapat na panatilihing kumpidensyal, at hindi mo dapat sabihin ito, alam mo. Sinasabi ito, hindi mapigilan ni Doug na tumingin sa labas ng pintuan, sa takot na marinig ito ng pangatlong tao. Pinag-uusapan kung saan, si Doug ay isang napaka mapagkakatiwalaan na tao. Nangako siya kay Daryl na magtago ng mga lihim, at hindi niya kailanman sasabihin sa publiko. Gayunpaman, nang makita na ang kanyang anak na babae ay palaging bias laban kay Daryl, wala siyang ibang pagpipilian kundi sabihin sa sitwasyon. Ano narinig ito, nanginginig ang katawan ni Irene, at naramdaman lamang nitong humuhuni ang utak. Nang si Daryl ay may kaugnayan sa Lord Fu Yi, paanong nangyari ito? Makalipas ang ilang segundo, nag-react si Irene, kumunat ang kanyang mga kilay. Pare, maloloko ka ba? Paano siya may ugnay kay Lord Fu Yi? Alam mo, biglang nawala sa kanya si Lord Fu Yi kung nasaan siya. 2,000 taon na ang nakakalipas. Walang balita, narinig ito, hindi mapigilan ni Doug na tumawa. Siyempre may ebidensya ako, ito ang sinaunang libro. Matapos sabihin yon, binuksan niya ang chismis ang Fu Yi Xiantian sa sinaunang libro. At pagkatapos ay ipinakalat ito kay Daryl kahapon, ang array ng chismis, sinabi ng detalyado. Matapos malaman ang sitwasyon, tuluyang natigilan si Irene. Malinaw na nakita niya na ang katutubo na chismis sa sinaunang libro ay talagang katulad sa hugis na na-deploy ni Daryl sa mga nakapaloob na halaman kahapon. May kaugnayan ba talaga siya kay Lord Fu Yi? Makalipas ang ilang minuto, iniwan ni Irene ang pag-aaral, at pagkatapos ay nagtungo sa silid kung saan nagpahinga si Daryl. Binigyan ni Doug si Daryl ng napakahusay na paggagamot. Hindi lamang siya may silid para makapagpahinga, ngunit nagdala din siya ng isang maliit na bulwagan upang makilala ang mga panauhin. Ang labas ng terasa ay nakatingin sa dagat, gamit ang kakaibang kapaligiran ng kastilyo, napakaganda ng tanawin. Sa oras na ito, nakaupo si Daryl sa gilid ng bulwagan, naglalaro ng isang kamao na kasing laki ng kamao. Kagabi, nag-usap sina Daryl at Doug ng mahabang panahon at maraming natutunan tungkol sa kaugalian ng Roland Continent, na nagbukas sa mga mata ni Daryl. Ang kristal na bola sa kanyang kamay ay isa ring natatanging tool sa pakikipag-ugnay para kay Roland Continent. Maaari kang magpadala ng mga mensahe sa mga tao libu-libong mga milya ang layo, at kahit na sumasalamin sa mukha ng iba, tulad ng isang video call sa mainland. Napakaganda. Nung pinag-aaralan ni Daryl ang bola na kristal, isang matamis na tinig ang nagmula sa pintuan. Binaling ni Daryl ang ulo niya upang tignan, at nakita si Irene na nakatayo roon ng maganda. Ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi na ang kasiyahan at paglaban ng kahapon, ngunit medyo mas komplikado. Kailangan kong sabihin na si Irene ay isa ring pangunahin na kagandahan. Sa oras na ito, nakasuot siya ng isang puting-puting jumpsuit at ang kanyang payat na mga binti ay nakalantad sa hangin. Isang race pie na ang sinumang lalaki ay mababaliw dito kapag nakita niya ito. Napakagaling mong mag-aral sa akin, nakangiting sabi ni Daryl. May ngiti sa labi, lihim na nababalisa si Daryl,
hindi ka maaaring manatili dito sa lahat ng oras, dapat mong hanapin sina Mia Ouyang at Yan Hong sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan upang makabalik sa mainland. Dahan-daang pumasok si Irene at tumingin kay Daryl at sinabi, "Narinig kong sinabi ng aking ama na may kakayahan ka." Tumawa muli si Daryl, "Nakita mo ba ang pagsubok kasama si Heath kahapon ha?" Nakahinga ng maluwag si Irene, at hindi sumasang-ayon na sinabi iyon ay dahil maswerte ka, hindi ito kasanayan. Kung nais mong ako ay maging iyong mag-aaral, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na kasanayan. Ang boses ay malumanay, ngunit mayroong walang duda tungkol dito. Sa totoo lang, maghinala si Irene sa ugnayan ni Daryl at Lord Fuyi, at balak niyang subukang muli ang mga kakayahan ni Daryl. Damn it! Nang makita ang ekspresyon ni Irene, hindi mapigil ang sumimangot ni Daryl ng palihim. Hindi ito upang malaman ang mga kasanayan, ito ay sadya upang makahanap ng pagkakamali. Kabanata 3182, naisip, nakatingin si Daryl kay Irene na nakangiti, paano ito maituturing na totoo. Kinagat ni Irene ang kanyang labi at iniisip, sandali, hanggat ikaw ay pwede kumbinsihin mo ako. Sumilay ang mga mata ni Irene habang sinasabi ito. Sinabi ni Itay na ang taong ito ay nauugnay kay Lord Fuyi, ngunit para siyang sinungaling. Bigyan mo siya ngayon ng isang problema at tingnan kung ano ang maaari niyang gawin. Kumbinsido na rinig ito, biglang sumimangot si Daryl. Sigurado ako na ang konsepto ng apat na salitang ito ay masyadong malabo, kahit na alisin mo ang mga bituin. Kung sasabihin mong hindi ka kumbinsido, wala akong kabuluhan. Ano nang makita na hindi nagsalita si Daryl, sa pag-aakalang natatakot pa rin siya, hindi mapigilan ni Irene na bagyain. Kung hindi mo maipakita ang iyong tunay na kakayahan, dapat kang umalis kaagad dito, mas mabuti na huwag mo akong payagan, tingnan ha. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti, nais mo bang makita kung ano talaga ang kaya ko? Kasabay nito, nagsulat si Daryl ng 5 salita sa mga pader sa paligid niyang: ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at pagkatapos ay ibinuhos ang loob sa kristal na bola kay Irene. Pumusta tayo? Umupo ka rito na may isang kristal na bola, kung mahahawakan mo sa kalahating oras, susuko ako, ang huling pangungusap na hulog, at tinuro ni Daryl ang upuan sa tabi niya. Ang Daryl ay nagpakalat lamang ng isang pagbuo ng 5 elemento, at ang bola ng kristal ay ang mata ng formation. Kalahating oras kinuha ni Irene ang bola na kristal na may hitsura. Maaari akong umupo ng 1 oras, maghintay ka lang na sumuko. Pagkatapos, umupo siya sa upuan. Bagaman ang Roland Continent ay walang mga high-tech na sasakyan, mayroon itong mga orasan at relo, at ito ay katulad ng Earth-round Continent, na kinakalkula batay sa 24 na oras sa isang araw. Hoy, matapos gawin ito, inis na sinabi ni Irene kay Daryl, kapag nanalo ako, kailangan mong magsalita. Ngumiti si Yu Feng at tumango, may sasabihin si Irene, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang kanyang buong katawan ay biglang nag-init, parang nasa isang bulkan na bulkan, sobrang init. Anong nangyari? Si Irene ay biglang nag-ulo, at sumigaw kay Daryl. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya, nakatayo lang ako rito, wala akong ginawa. Ano, nagsisimula pa lang ito, natatakot ka ba? Sino ang nagsabing takot ako? Labis ang kaba ni Irene, ngunit hindi niya ito handang sakupin ito. Sinabi niya nang walang magandang hangin, hindi ka natatakot, sa lahat ay may isang trick. Manatili ka sa akin. Nakangiting tiningnan siya ni Daryl, hindi nagsalita, at tahimik na naghintay. Sa sandaling ito, nawala ang naglalagablab na init sa katawan ni Irene at napalitan ng isang ginaw ng lamig. Ang lamig na ito ay direktang bumalat kay Irene, at pakiramdam niya ay na-freeze siya, at ang katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang 5 elemento ng hanay ay naglalaman ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Si Irene ay nakaranas ng apoy at tubig, na sinusundan ng kahoy, ginto, at lupa. Di nagtagal pagkatapos ng nagyayelong lamig, nararamdaman ni Irene na siya ay naengganyo ng mga hindi nakikitang mga puno ng ubas, at, sa ilalim ng pagkakagapos ng mga puno ng ubas, tila nakikiliti siya sa buong katawan. Haha, haha. Sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Irene, at tumawa siya. Napakiti nito, Daryl, mabilis mong ititigil ang mga ubas na ito, haha, hahahaha. Hindi kinaya ni Irene ang Katie at maiinit na pakiramdam.
Pakiramdam niya ay kakaiba ang bawat pulgada ng kanyang balat mula sa itaas hanggang sa ibaba. Makati, masayang sinabi ni Daryl Miss Irene, tingnan mo, nasaan ang mga puno ng ubas sa paligid mo. Nang sinabi niya ito, medyo mayabang ang mga mata ni Daryl. Alam niyang si Irene sa oras na ito ay nasa 5 sangkap. Sa ilalim ng pagpapahirap sa array, lumitaw ang mga guni-guni, ngunit hindi sila sapat. Narinig ito, tumingin sa paligid si Irene at nakita na nakaupo siya sa isang upuan. Walang mga puno ng ubas, ngunit naroon pa rin ang Katie. Anong nangyari? Kabanata 3183. Sa pagkabigla, isang kakaibang Katie ang nagmula sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Irene nang umiti ulit. Haha, Daryl, ayoko nang tumaya, tumigil ka. Stop, hanggang sa oras na ito, hindi pa naiintindihan ni Irene ang nangyayari. Ngunit alam din niya na ang kakaibang pakiramdam na ito sa kanyang katawan ay dapat may kinalaman kay Daryl. Sa parehong oras, nais din ni Irene na itapon ang bola na kristal. Ngunit ang bola ng kristal, na parang lumaki ito sa kanyang kamay, ay hindi maitapon. Saglit, nanginginig ang Katie na katawan ni Irene, at ang pula nitong labi ay bumuka at tumawa. Ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay isang tawa, malinaw na nakakagulat ito. Matapos makita ito, lihim na huminga si Daryl, at ngingiti. Paano ito? Kumbinsido ka na ba ngayon? Hindi ako kumbinsido. Hindi mapigilan ng maselang katawan ni Irene ang pag-alog, pinipigilan ng mainit at makati na pakiramdam. Mahigpit na kinakagat ang labi niya, mariin niyang dinura ang dalawang salita. Sa maliit na trick na ito, nais ko lamang kumbinsihin ang aking sarili, ito ay ganap na imposible. Okay, pagkakita ng matigas ang ulo nitong mukha, si Daryl ay hindi nagmamadali. Umupo siya sa upuan sa tabi niya at tiningnan ng maluwag. Kung gayon ay masisiyahan mo ito ng dahan-dahan, ang 5 mga elementong array, ito ang kahoy at may mga nasa ibaba pa rin. Tungkol naman kina Jean at Tu, hindi pa nakikipag-ugnay si Irene sa mga formation. Kung mas tumatagal siya, mas hindi siya komportable. Matapos ang higit sa 10 segundo, naramdaman lamang ni Irene na nawala ang sensasyon ng pangangati sa buong katawan niya. Nang huminga siya ng maluwag, naramdaman ko ang inis, at pagkatapos ay ang paligid ay malabo. Sa oras na ito, naramdaman lamang ni Irene na siya ay inilibing sa isang bundok, at ang paligid ng hangin ay hamina at mas mababa, at siya ay halos sa hininga. Ang kanyang inis ay nadama at mas seryoso, at ang kanyang espiritu ay unti-unting naging ulila. Tulong, tulong, binuka ni Irene ang mapula nitong labi, at hindi mapigil ang umiyak. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Daryl na hindi kayang tiisin ni Irene ang presyon ng 5-element array, at nagkaroon na ng ilusyon. Kailangan kong sabihin na ang babaeng ito ay medyo matigas ang ulo, at tumatanggi pa rin siyang aminin ang pagkatalo hanggang ngayon. Sa pag-iisip tungkol dito, lumakad si Daryl at iniunat ang kanyang kanang kamay, naghahanda na selyuhan ang Shentai Acupoint ni Irene. Hanggat ang Shentai Acupoint ay natatakan, si Irene ay makakabangon. Gayunpaman, sa oras na ito, malapit na si Daryl, upang makita si Irene na umiiyak, biglang lumipad sa kanyang mga braso, magandang mukha na puno ng kaguluhan. Ama, tulungan ako, na mabilis na lumabas, biglang yamakap si Irene, natigilan si Daryl. Masyadong seryoso ang mga guni-guni ni Irene, tama ba talagang kinikilala niya ang sarili bilang dog? Bulong-bulong sa kanyang puso, nakaramdam lamang ng mabangong amoy si Daryl, at naramdaman lamang na ang mga buto sa buong katawan niya ay malutong. Sa totoo lang, ang perpekto ni Irene ay halos perpekto. Lalo na ang mahigpit na paghawak sa aking sarili sa oras na ito, napakaganda ng pakiramdam. Pare, sa sandaling ito, narinig kong nagbubulungan si Irene sa sarili Daryl na ito ay napakasama. Hindi niya alam kung anong mga magic arts ang ginagamit niya para ilibing ako sa lupa. Ilabas mo ako ng mabilis. Mahusay ang hula sa oras na ito, nagkaroon ng maling akala si Irene. Matapos yamakap ng maligaya sandali, bahagyang ngumiti si Daryl at itinaas ang kanyang kamay upang mag-click sa Shentai Acupoint ni Irene. Sa maikling panahon, nanginginig ang katawan ni Irene, lahat ng mahalimuyak na samyo sa harap niya ay nawala, at nagising din ang kanyang buong tao. Ikaw matapos magising at makita ang sarili sa mga bisig ni Daryl, naramdaman lamang ni Irene na bas ang isip niya,
tuluyan ang nalilito. Sa sumunod na segundo, nag-react si Irene at mabilis na kumawala sa pagkakayakap kay Daryl, at galit na sabi. Ano-anong ginagawa mo? Sinamantala ulit ng Daryl na ito ang sarili, na talagang nakakainis. Kabanata 3184, bumantong hininga si Daryl at nakangiting sinabi Miss Irene, ikaw ang nagkaroon ng guni-guni at gumawa ng pagkusa upang hawakan ako, paano mo ako masisisi? Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Irene at biglang natigilan. Oo, ngayon ko lang nakita na inilibing ako sa lupa at nakita ko ang aking ama. Parang nagkaroon ako ng guni-guni ngayon, kaya lang nakakahiya na nagkamali akong itinuring siya bilang isang tatay at gumawa ng hakbangin na yakapin siya. Paano nang lihim na napahiya si Irene, ngumiti si Daryl at sinabi, sigurado ka na ba ngayon? Ikaw na mula si Irene at binuka ang kanyang bibig. Ano ka? Paraan ng demonyo, paraan ng demonyo. Narinig ito, hindi makatawa o umiyak si Daryl, at seryosong sinabi hindi ito isang pamamaraan ng demonyo, ngunit isang pagbuo ng 5 elemento. Nakulong ka rito, at walang paraan upang masira ito, at ito ay madaling magkaroon ng guni-guni. Sa sandaling ito, kinagat ni Irene ang kanyang labi, hindi nagsalita, ngunit nabigla ang kanyang puso. 5 mga elemento array, hindi kaya totoo ang sinabi ng aking ama. Ang Daryl na ito ay talagang may kaugnayan kay Lord Fuyi. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay naging banayad. Guro, pagkalipas ng ilang segundo, mahigpit na kinagat ni Irene ang labi at marahang sinabi matututo ako sa iyo sa hinaharap. Sa oras na ito, tuluyan nang nawala si Irene, ang Daryl na nasa harapan niya ay talagang isang taong may mahusay na kakayahan. Tumango si Daryl sa kasiyahan, at ngumiti ang ugali ay hindi masama, ibuhos ako ng isang basong tubig. Matalinong sagot ni Irene, lumakad sa gilid, at binuhusan ng tubig si Daryl. Mr. Darby, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa labas ng pintuan at nakita ang isang matangkad na figura na dahan-daang papalapit. Ang baluti ay nakasuot at si Heath ito, Daryl Darby, ang Panginoon ng lungsod ay nais mag-anyaya. Sa pintuan, natigilan si Heath kaagad pagkakasabi niya ng ilang mga salita. Nakita ko na si Daryl ay nakaupo sa harap ng bintana na may maluwag na tingin, habang si Irene ay may hawak na isang basong tubig, nakatayo sa gilid na masunurin, magalang at magalang, ganap na wala ng pagmamataas ni Missy. Ano ang nangyayari nang makita ang eksenang ito? Palihim na nakasimangot si Heath at natigilan. Miss Irene, ayaw mo ba sa batang ito? Bakit ang bait mo sa kanya ngayon? Nakikipagkumpitensya kay Daryl kahapon, ang mukha ay mapatla sa harap ng napakaraming tao, ang bagay na ito ay labis na inisin ni Heath, at sa oras na ito, nang makita na tinanggap din ni Irene ang Daryl na ito, ang kanyang puso ay lalong hindi nasisiyahan. Mabuti, narinig ang mga salita ni Heath, tumayo si Daryl at lumabas ng silid. Hinanap ni Doug ang kanyang sarili, dapat dahil ito kina Mia Oyang at Yan Hong. Sa pag-iisip ng mga ito, binilisan ni Daryl ang kanyang takbo. Miss Irene, sa sandaling lumakad ang paa sa harap, nag-react si Heath at mabilis na lumakad kay Irene. Kilala mo ba talaga ang taong ito bilang isang guro? Nang sinabi niya ito, ang tingin ni Heath na malapit na tumingin sa ekspresyon ni Irene ay nagbago. 3 taon na ang nakalilipas, sinundan ni Heath si Doug sa Simon City. Sa unang tingin kay Irene, labis siyang nabighani, bagaman si Heath ay isang marangal na kabalyero, ang kanyang pagkakakilanlan ay mas masahol pa kaysa kay Irene. Sa makatuwid, palaging inilibing ni Heath ang malalim na pag-ibig sa kanyang puso. Nakikita ko si Irene sa oras na ito, na nagbibigay ng isang malambot na kompromiso sa isang banyagang batang lalaki, naramdaman kong labis akong nabagabag. Huwag tawagan siya sa taong ito, Kabanata 3185, sumimangot si Irene, hindi niya mapigil ang sumigaw ng mahina. Daryl, siya ay isang taong may mahusay na kakayahan. Kailangan kong magalang sa kanya sa hinaharap, okay. Natigilan si Heath nang marinig ito, ngunit hindi siya sumuko Miss Irene, bago siya matapos magsalita, nag-ambala si Irene. Lumabas ka muna, tinatamad si Irene na magsalita ng walang kwenta, at mahinang sinabi. Narito ako naghihintay para sa guro Daryl na bumalik. Nga pala, hindi kita papayag na pumasok at abalahin si Mr. Darby, alam mo. Labis na ayaw si Heath,
ngunit hindi siya naglakas loob na tanggihan, kaya't sumagot siya. Alam ko, sinabi niya, at lumabas. Sa oras na ito, si Heath ay napakainis, hindi alam ni kung anong uri ng sopas ng ecstasy ang ibinuhos ng lalaking nagngangalang Daryl sa dalaga, kung kaya talagang pinoprotektahan niya ito ng tulad nito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat natin siyang turuan ng mabuti. Sa kabilang panig, pagdating ni Daryl sa pag-aaral, nakita niya si Doug na nakaupo doon, medyo pangit ang mukha. Mr. Darby, pagkakita ni Daryl na papasok, mabilis na tumayo si Doug, at nahihiya na sinabi ang dalawang babaeng hinahanap mo ay wala talagang pahiwatig. Ha, narinig ito, huminga ng malalim si Daryl, at biglang bumagsak ang kanyang kalooban. Sa oras na ito, nagpatuloy si Doug, Daryl Darby, mayroon bang ibang mga katangian ang dalawang babaeng hinahanap mo bukod sa kanilang hitsura? Biglang ngumiti ng mapait si Daryl. Si Mia Ouyang at Yan Hong ay mga fairy na pinalaki sa isang larangan ng ilusyon. Hindi naman sila tao, ngunit ang sikretong ito, paano nila sasabihin kay Doug? Sa sandaling ito, may naisip si Doug at sinabi, Daryl Darby, ang lahat ng mga kaluluwa ay nasa ilang araw. Sa oras na yon, sa ngalan ng Simon City, pupunta ako sa Atlantis upang makilala ang prinsipe. Sa oras, si Daryl Darby ay maaaring sumama sa akin. Ang Atlantis ay ang pinakadakilang lungsod sa Roland Continent. Marahil maaari kang makahanap ng mga pahiwatig sa iyong dalawang kaibigan kapag nakarating ka doon. All Souls Day narinig ito, natigilan si Daryl. Susunod, sa pamamagitan ng mga pag-uusap, nalaman ni Daryl na ang All Souls Day ay katulad ng Mid-Autumn Festival sa mainland at ito ay isang napakahalagang piyesta sa mainland ng Roland. Ang Roland Continent ay orihinal na pinag-isang kontinente. Kalaunan, dahil sa pagbabago ng kapangyarihan, nahati ito sa 6 na punong-puno. Ang sitwasyong ito ay medyo katulad sa panahon ng Spring at Autumn at ng panahon ng mga nag-iingat na estado sa kontinente ng mainland. Ang Principality of Stars ay isa sa 6 na punong-puno, ang Simon City ay isang seaside city sa Principality of Stars, at ang Atlantis ay ang kabisera ng Principality of Stars. Sa oras na ito, nalaman din ni Daryl na ang namumuno sa 6 na punong awtoridad ay hindi tinawag na emperador, ngunit hari. Daryl Darby, ano sa palagay mo, sabi ni Doug? Tumango si Daryl. Okay. Naghihintay lang siya ng balita sa Simon City, mahirap hanapin sina Mia Ouyang at Yan Hong. Mas makabubuting pumunta sa Atlantis para tumingin, baka makakita siya ng isang pahiwatig. Haha nang makita ang kasunduan ni Daryl, tuwang-tuwa si Doug at hindi mapigil ang sabihin. Pagdating ko sa Atlantis, dapat kong ipakilala sa hari si Daryl Darby. Naniniwala ako na sa pagpapahalaga sa hari, si Mr. Daryl tiyak na makakagawa ng isang malaking negosyo. Gayunpaman, umiling si Daryl salamat sa kabaitan ng Panginoon ng lungsod, ngunit sa palagay ko mas mahusay na panatilihin ang isang mababang profile. Tulad ng sinabi niya, nagpatuloy si Daryl pagdating ng oras, ako ay sa tabi ng Panginoon ng lungsod. Sumunod ka lang, si Doug ay isang pantas, alam na hindi maginhawa si Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tumango siya. Umaga kinaumagahan, sinundan ni Daryl si Doug sa daan. Dahil araw ng lahat ng mga kaluluwa at mayroon itong espesyal na kahulugan, sinamahan din siya ni Irene, at si Heath, bilang personal na bantay ni Doug, ay natural na sasamahan siya. Bilang Panginoon ng lungsod, ang kotse ni Doug ay natural na hindi pangkaraniwan, hinayla ng isang 4 na ulo na unicorn, at ang karwahe ay marangyang at magandang-maganda. Sa daan, sina Daryl, Doug, at Irene ay nakaupo sa karwahe, nakikipag-usap at tumatawa, habang tinitingnan ng magagandang tanawin sa kalsada, napakasarap. Matapos maglakad ng isang araw at isang gabi, papalapit na si Atlantis. Sa pagtingin sa malayo, nakita ko ang isang malaking estatwa ng Diyos na nakatayo sa labas ng lungsod, napakaganda. Alam ni Daryl na ang Roland Continent ay may napakaliwanag na mga alamat at kwento at naniniwala sa mga Diyos, kaya't normal na magkaroon ng isang napakalaking idolo sa labas ng maharlikang lungsod ng pamamahala sa langit. Kabanata 3186, Daryl Darby, sa oras na ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Doug at sinabi narito na si Atlantis. Tumango si Daryl, wala sa mukha niya ang mga alon, bagaman ang Atlantis na nasa harap ko ay marilag,
na may maraming mga tindahan sa kalye at napakamasagana, mas mababa pa rin sa mga imperial na lungsod sa mainland. Makalipas ang ilang minuto, pinangunahan ni Doug si Daryl at ang iba pa sa Wang Court. Ang korte ng hari ay ang lugar kung saan namamahala ang hari at nagpapahinga. Ang kakaibang kapaligiran ay mas matindi, nagpapakita ng gilas at sopistikado saan man. Pagdating ko sa palasyo ng Haring Hukom, nakita kong dumating ang Panginoon ng bawat lungsod, isa-isang nakaupo sa mga upuan, nakikipag-usap, ay napakasigla. Sa pangunahing upuan, nakaupo ang isang manipis na figura, isang gintong balabal, nakasuot ng isang korona, at ang kanyang buong katawan, na nagpapakita ng isang malakas na aristokratikong kapaligiran. Ito ang namumuno sa Duchy of Stars, ang hari. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang lakas ng hari na nasa harapan niya ay hindi gaanong malakas, at wala rin siyang ugali na maging siya sa buong mundo. Malinaw na siya ay isang napakawalang pakundong hari. At sa tabi, mayroong isang sexing hubad sa isang mahabang damit na burgundy, na pinakita ang buong kaaya-aya sa kanyang hitsura. Ang kanyang magandang mukha, na pininturahan ng mabibigat na pampaganda, ay parang isang baso ng matapang na alak, nakakalasing. Ang babaeng ito ay humigit kumulang 30, na may iba't ibang mga estilo, at ito ang nakababatang kapatid na babae ni Wang Ju na si Kelly. Kung ikukumpara kay Wang Ju, ang hitsura ni Kelly ay magandang-maganda at binati kasama ng Panginoon ng lungsod na naroroon paminsan-minsan. Pagkakita kay Kelly, hindi mapigilan ni Daryl ang paghinga. Naisip ko na ang kapaligiran sa korte ng hari ay magiging napaka-solemn, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay maging lundo at masigla, lalo na itong si Kelly, ito ay talagang maganda. Hindi nagtagal, nagpalitan ng pagbati si Doug sa lahat, at dinala si Irene upang maghanap ng pwesto at umupo. Dahil si Daryl ay isang entourage at walang upuan, makatayo lamang siya sa likuran ni Doug tulad ni Heath. Sa oras na ito, tiningnan ni Wang Ju ang oras at ngumiti at sinabi, "Kaya, lahat ng mga Panginoon ng lungsod ay dumating. Upang ipagdiwang ang araw ng mga kaluluwa, hindi ako lasing o babalik ngayong gabi." Matapos bumagsak ang boses, tinaas ni Wang Ju ang kanyang baso ng alak. Para sa isang oras, ang maraming mga city lord na naroroon lahat ay ngumiti at tumayo upang mag-toast at uminom. Nang makita ang eksenang ito, napakainis ni Daryl. Di nagtagal pagkatapos uminom ng 3 pag-ikot, isang Panginoon ng lungsod ang tumayo at ngumiti kay Wang Ju. "Ang iyong kamahalan Wang, sa espesyal na araw na ito ng araw ng lahat ng mga kaluluwa, ang pag-inom lamang ay mainip, mas mainam na maglaro ng isang laro upang idagdag sa kasiyahan." Ang taong ito na tinawag na Hall, ang Panginoon ng Storm City, ay malas at tuso. "Haha, buti, nasa ulo si Wang Ju at nangako ngumiti. Hindi ko alam kung may magagandang mungkahi si Hall." Ngumiti si Hall, pagkatapos ay sumenyas, at para sa susunod na segundo, nanatili siya sa kanya. Ang gwardya sa likuran niya ay dahan-daang lumakad papasok sa court. Wow, sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay nagulo, at ang lahat ay nakatingin sa bantay. Natigilan din si Daryl, nakita kong ang gwardya na ito ay may taas na higit sa 2 metro, mas malakas kaysa at mukhang isang higanteng oso. Ang taong ito ay tinawag na Sam, ay ang unang mabangis na general ng Hall, ang pinakamataas na pantas na hari ng lakas. Sa sandaling ito, tumingin si Hall sa paligid, at sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Doug. Narinig ko na ang Heath Knight sa tabi ni Doug ay ang unang mandirigma ng Simon City. Ngayon, sa pamamagitan ng piging ng All Souls Day, hayaan siyang makipagkumpetensya kay Sam. Ngayon, paano ang pagtulong sa alak? Nang sinabi niya ito, nakangiti si Hall sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng malungkot na lamig. Ang Storm City ay hindi malayo sa Simon City, bagaman ito ay kabilang sa Principality of Heavenly Stars, palaging may alitan. Sadyang iminungkahi ni Hall ang isang pagsubok, upang mapahiya si Doug sa publiko. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Doug. Okay. Tumango si Doug nang hindi iniisip, bagaman matapang ang Sam na ito, hindi mahina si Heath. Kung talagang nakikipaglaban siya ng mag-isa, hindi kinakailangang talo si Heath. Nang bumagsak ang boses, dahan-daang lumakad si Heath sa loob ng korte. Kabanata 3187, mga masters, gayunpaman, sa sandaling ito,
si Sam ay tumingin sa paligid at malakas na sinabi, ngayon ang araw ng mga kaluluwa. Kung nasaktan ka, hindi mo maiiwasang saktan ang iyong kapayapaan. Nais kong baguhin ang mga patakaran, tulad ng sinabi niya, itinuro ni Sam ang isang malaking tangke ng tubig sa pintuan. Sino ang maaaring mag-angat ng tangke ng tubig na ito sa mahabang panahon, kung sino ang manalo? Ano narinig ito? Ang buong bulwagan ay sumabog ng isang iglap, at ang lahat ay natigilan. Ito malaking water tank ay hindi bababa sa 1,000 cat thighs. Tama, narinig ko na Sam ay isang sikat na Hercules in Storm City. Pag-aangat ang tangke ng tubig ay hindi dapat maging isang problema, ngunit ito Heath ay mahirap na sabihin. Interesting, sa ilalim ng talakayan, maraming tao ang nakatingin kay Doug na nakangiti. Sa oras na ito, inis na inis si Doug, baliw, ang Sam na ito ay malinaw na sadya. Siya ay isang Hercules, maaari niyang itaas ang tangke ng tubig nang walang anumang problema. Ngunit paano ito may angat ni Heath? Sa sandaling ito, nakatayo si Heath na may sobrang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nag-iisa ang pakikipaglaban, hindi siya natatakot kay Sam, ngunit kung nais niyang ihambing ang kanyang lakas, si Sam ay isang malakas na tao, paano siya magiging kalaban? Iyon lang sa Royal Palace na ito, kung siya ay umatras, mapapahiya si Simon City. Bago siya matapos magsalita, nag-ambala si Holmes Irene, Sam ay para lamang sa pag-inom, hindi isang tunay na kompetisyon. Kung sa tingin mo ay hindi patas, hindi mo matatanggap ang hamon. Narinig ito, si Irene ang mukha niya ay namula, galit siya, nanginginig ang katawan, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Okay, sa sandaling ito, si Kelly, na nakaupo sa tabi ng trono, ay ngumiti at sinabi, ngayon ay isang masayang araw, ayaw na ninyong mag-away. Sa ganoon, tumingin si Kelly kay Doug Greed, laro lang ito, hindi arena, maaari kang tumanggi. Ha, huminga ng malalim si Doug at tatanggi na sana, ngunit sa sandaling ito, inunat ni Daryl ang kanyang kamay at tinapak siya, subukan ko. Ano nang bumagsak ang boses, pareho sina Doug at Irene na natigilan. Daryl Darby, huwag kang mapusok, mabilis na bulong ni Doug. Sa oras na ito, lubos na naantig si Doug. Alam niya na si Daryl ay nakipagkumpitensya kay Sam para sa mukha ni Simon City, ngunit kahit na siya ay inapo ng Lord Fuyi, hindi siya magiging kalaban ni Sam kumpara sa kanyang lakas. Nararamdaman din ni Heath na walang kahihiyan, at gaanong nagsabi. Ang Sam na ito ay isang malakas na tao, hindi ka kalaban, huwag kang magsawa. Ngumiti si Daryl at sinenyasan si Doug na huwag matakot. Sa susunod na segundo, si Daryl ay lumakad papunta sa bukid at tumingin kay Sam, kinukumpara kita. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat, tiningnan ni Sam si Daryl pataas-baba, na may isang panunuya, sino ka? Ang encourage ni Doug, magaan ang pagtugon ni Daryl. Encourage, narinig ito, si Sam ay natigilan, at pagkatapos ay hindi mapigil ang tumawa. Ang isang taga-sunod ay naglakas loob na ihambing sa akin, sa palagay mo ito ay isang batang naglalaro ng bahay haha sa isang iglap, tumawa ang buong bulwagan. Ang batang lalaki sa harapan niya, mukhang payat at mahina, na walang banal na kapangyarihan, naglakas loob na makipagkumpetensya kay Sam. Kahit si Kelly ay hindi mapigil ang tumingin kay Daryl na nagtataka. Ang taong ito ay mukhang ordinaryong, ngunit wala siyang maliit na lakas ng loob. Kabanata 3188. Tumatawa ang lahat, si Sam ay nakatingin kay Daryl na nakangiti, ngunit isang ngiti, gusto mo bang ihambing sa akin? Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Sam ay puno ng paghamak. Ang batang lalaki sa harapan niya, payat at mahina, kumpara sa kanyang sariling lakas, ay simpleng naghahanap ng pang-aabuso. Ngumiti ng mahina si Daryl, at sinabi, ano, may mali ba? Sinabi din ng Lord Hall ngayon, hindi ito kompetisyon, para lang makatulong sa alak, may magandang kasabihan, ang manalo o talo ay hindi mahalaga, ang focus ay sa paglahok. Nang marinig ko ito, maraming tao sa paligid ang hindi mapigil ang tumawa. Ang sinabi ng taong ito ay talagang nakaka-interes, ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga, tila hindi siya sigurado na manalo man lang. Napakahalagang lumahok, sa sandaling ito, tumango si Kelly kay Daryl bilang pag-aproba, at ngumiti ang mandirigma na ito ay maaaring makipagkumpetensya kay Sam, ang kanyang tapang ay kapuri-puri, lahat ay hindi tumawa dito.
Magsimula kayo, ang kalmado at kalmado ni Daryl ay pinahahalagahan nito ni Kelly. Nang makita na nagsalita si Sister Wang Ju, lahat ay walang sinabi. Your Excellency Wang, sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Hall at magalang na sinabi. Ito ay isang purong kompetisyon lamang, walang kasiyahan. Maaari ba akong magdagdag ng pusta? Oo, tumango si Wang Ju. Mayroong isang pahiwatig ng interes anong uri ng pusta ang gusto mong itaas. Tama ang pakiramdam ni Daryl, si Wang Ju na ito ay walang kakayahan, gumon sa kasiyahan buong araw, at siya ay isang sugarol pa rin. Narinig na nais ni Hall na itaas ang isang pusta, siya dumating kaagad ang interes. Tumango si Hall at tumingin kay Doug nang nakangiti ngunit ngiti. Doug, ang taong ito ang iyong encourage, tama ba kung natalo siya? Magiging alipin siya sa akin, at kailangan mong bigyan ako ng isa pang libu-libong mga gintong barya, gawin naglakas loob ka bang sumugal. Sa Roland Continent, ang pera ay kinakalkula bilang mga gintong barya, at ang 1,000 mga gintong barya ay hindi isang maliit na halaga. Labis na pinagkakatiwalaan ni Hall si Sam, sa pagkakataong ito ay mananalo siya sa kompetisyon. Gamit ang oportunidad na ito, dapat gumawa ng kalokohan si Doug. Ha? Narinig ito, biglang napahiya ang mukha ni Doug. Baliw, ang Hall na ito ay masyadong champagne, ito ay sadya upang mapahiya ang kanyang sarili sa publiko. Bagaman si Daryl ay inapo ni Lord Fuyi, hindi naman siya kalaban ni Sam kumpara sa kanyang lakas. Masayang pinanood din ng mga tao ang paligid sa tuwa. Ano nang makita si Doug na hindi nagsasalita, lalong naging mapagmataas si Hall. Hindi ka ba naglakas loob na tumaya sa sandaling bumagsak ang boses? Sumagot si Daryl, sumusugal kami. Sa pamamagitan nito tinuro ni Daryl si Sam teka, kung natalo siya, magiging alipin siya ni Lord Doug, paano na? Wow, bigla, nagulo ang buong bulwagan, at si Doug, ang encourage, ay sobrang mayabang. Nagbago rin ang kutis ni Hall at nagalit, ngunit may hawak siyang sariling pagkakakilanlan at wala ng atake sa lugar. Sa halip, nginisya niya at ngumisi ang kanyang mga ngipin sige, yun lang. Si Sam sa gilid ay kumuyam ng mga kamao, malamig na nakatingin kay Daryl. Boy, huwag kang umiyak kung talo ka sa sandali, isang maliit na encourage, ay naglakas loob na maging masungit sa Master Hall, halos isang kamatayan nito. Sa oras na ito, sa trono, hindi masama, hindi masama. Sinabi ni Wang Ju na may ngiti sa labi, tinapak ang hita. Kung mayroon kang pusta, magiging kawili-wili ito. Tulad ng sinabi niya, lumingon si Wang Ju kay Kelly at sinabi, Ate, bakit hindi rin tayo sumugal? Si Wang Ju ay isang sugarol, kaya natural hindi niya palalampasin ang pagkakataon sa harap niya. Okay, ngumiti ng mahina si Kelly, at sumulyap sa pagitan nina Daryl at Sam. Sino ang gusto ni Brother Wang na pusta upang manalo? Siyempre si Sam yun. Tumawa si Wang Ju at sinabing, pinindot ko ang 5,000 mga gintong barya, ang lakas ng dalawang panig ay ibang-iba, hindi kita mapakinabangan kapag kapatid ako, kaya ang aking kapatid na babae ay makakakuha ng 1,000 gintong barya. Sa puso ni Wang Ju, naisip din niya na determinado si Sam na manalo okay. Si Kelly ay ban-ayed at madaling lakad, tumango, at sinabi sa katunayan, hindi sinabi ni Brother Wang, gusto ko ring pigilan ang encourage ni Doug. Hindi ko alam kung bakit, palaging naramdaman ni Kelly na mayroong isang bagay na espesyal tungkol kay Daryl ang ugali. Sa pamamagitan nito, dahan-daang tumayo si Kelly, at sa paghinto na ito, ang kaakit-akit na kurba ay mas perpektong ipinakita, labis na kaakit-akit. Kabanata 3189, okay, hayaan mong pag-usapan ko ang tungkol sa mga patakaran. Tumingin si Kelly sa paligid, mahinang binuksan ang kanyang pulang labi. Sino ang maaaring magtaas ng tangke ng tubig sa pintuan at hawakan ito para sa oras mahaba, sino man ang manalo? Sa puntong ito, naupo ulit si Kelly at itinaas ang kanyang kamay panahon na upang magsimula. Bumagsak ang boses, sumigaw si Sam, mauuna ako, pagkatapos, sinaktan ni Sam ang sleeve, lumakad dahan-dahan sa pintuan ng bulwagan, kinuha ang gilid ng tangke ng tubig gamit ang magkabilang kamay, at nagsimulang maglakas ng dahan-dahan. Nakita kong ang mga kalamnan sa balikat ni Sam ay umbok, pumutok sa asul na mga ugat, na nagpapakita ng isang paputok na puwersa sa buong katawan niya.
Hawa, nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa bulwagan ay tumango sa paghanga. Ito ay nararapat na maging ni Hall unang mabangis na pangkalahatan. Hercules ay well karapat, pagdinig na malakas na talakayan, Hall nakaupo doon, lasing nakakalibang, napakatiwala. Ang larong ito ay sigurado na manalo, kaya kailangan mong mag-isip tungkol sa kung paano mapahiya si Doug sa paglaon. At lihim na nakasimangot sina Doug at Irene, nagpapanik at nag-aalala sa kanilang mga puso. Lalo na si Doug, tulad ng isang langgam sa isang mainit na palayok. Hindi mahalaga kung ang larong ito ay nawala, o napahiya ng Hall, ngunit kung si Daryl ay naging alipin ni Hall, ito ay magiging mahirap. Ngunit si Daryl, na nakatayo roon, ay may isang kalmadong kutis, masusing pinagmamasdan ang paputok na momentum ni Sam, lihim na iniisip. Nang nakikipaglaban kay Heath dati, nakita na ni Daryl ang sagradong kapangyarihan ng kontinente na ito, at ang sagradong lakas na sumabog mula sa Sam na nasa harapan niya ay tila mas malakas. Gayunpaman, si Daryl ay hindi man lang nagpapanik, paano ang malakas ang tapang lang ng lahat. Nang makita ang ekspresyon ni Daryl, maraming tao ang nag-aakalang natatakot siya at hindi mapigil ang tumawa. Haha, pagtingin sa taong ito, parang takot na takot akong lumipat. Kailangan bang sabihin nasaan ang kalaban niya ni Sam? Manggahas na sumang-ayon sa laro, ngunit ito ay sensationalismo lamang. Oo, ang pagdinig sa paligid ni Daryl ay walang pakialam sa panunuya ng lahat. Sa sandaling ito, sumigaw si Sam, hawak ang mahigpit na tangke ng tubig gamit ang magkabilang kamay, at dahan-daang itinaas ito sa tuktok ng kanyang ulo. Ang mabibigat na tangke ng tubig, sa kanyang mga kamay, ay nakaka-relax tulad ng tasa ng tubig sa mesa, at ang buong tao ay kasing matatag ng isang bundok nang walang kaunting pag-alog. Ako pag-aangatap ito ay isang Hercules, lifting tulad ng isang tangke ng mabigat na tubig ay tulad ng paglalaro. Kahanga-hanga nakakakita ng scene na ito, nagkaroon ng isa pang paghanga sa hall, at maraming mga tao sinabi ito. Hindi maipaliliwanag kilig, naupo si Hall doon na may mas mayamang ngiti sa mukha, at nakipag-inuman pa kasama si Wang Ju. Sa buong Roland Continent, kakaunti ang makakalaban kay Sam. Paano may kumpara sa kanya ang tagasunod na ito ni Doug? Nagpakita rin ng konting ngiti si Wang Ju, walang pag-aalinlangan tungkol sa kinalabasan ng pagsusugal na ito. Sa oras na ito, may nagsimula ng magtakda ng oras kay Sam. 1 minuto 2 minuto, patuloy na hinawakan ni Sam ang tangke ng tubig, walang galaw. 10 minuto na ang nakalilipas mula nang magpunta ako. Makatiis ito ng Sam na ito, sa gayong mabangis na manlalaro, talagang nakakainggit si Hall. Walang sino man sa karamihan ang nagsabi, at pagkatapos maraming tao ang tumingin kay Hall. Sa sandaling ito, si Hall, na may hawak na isang basong mainam na alak sa kanyang kamay, ay dahan-daang uminom. Alam na alam niya ang lakas ni Sam, hindi pa banggitin ng 10 minuto, kahit 1 oras. Ha, antong hininga si Irene at ulong kay Doug pare, talo tayo. Kabanata 3190, hindi nagsalita si Doug, ngunit tahimik na tumingin kay Daryl. Sa loob ng 2 araw na pakikipag-ugnay kay Daryl, alam ni Doug na si Daryl ay kumilos na mababa ang susi at hindi gusto ang publisidad. Sa oras na ito, ang pakikipagkumpitensya kay Sam sa publiko sa oras na ito ay tiyak na hindi mainit ang ulo. Ngunit paano siya mananalo sa wakas, dahan-daang binitawan ni Sam ang kanyang kamay at inilapag ang tangke ng tubig. Ang taong katabi ng timer ay sumigaw ng tuwang-tuwa 30 minuto, pinilit ni Sam na 30 minuto. Wow, paglabas na ng pahayag na ito, nag-ulo ang madla. Ang bawat isa ay binuka ng malapad ang kanilang mga bibig. Nanatili ito sa loob ng 30 minuto, na kung saan ay napakalakas. Ngumiti si Hall at pinalakpakan si Sam tulad ng inaasahan, hindi pinabayaan ni Sam ang kanyang sarili. Halika, si Wang Ju ay lalong nasa sabik, sumisigaw ibuhos ang isang baso ng alak para kay Sam bilang gantimpala. Bilang isang nasasakupan, hindi karapat-dapat uminom si Sam sa Royal Palace na ito, ngunit si Wang Ju gumawa lamang ng pagbubukod. Di nagtagal, may nag-alok kay Sam ng isang basong alak. Ininom ito ni Sam, napalingon at tiningnan si Daryl nang nakangiti, "Boy, ikaw na."
Nang bumagsak ang boses, maraming mata ng mga tao ang mabilis na nagtipon kay Daryl, bawat isa ay may isang komplikadong ekspresyon. Si Sam ay nagpumilit ng 30 minuto, ngunit ang bata na ito ay natatakot na mahirap itong iangat ito. Hindi alintana ni Daryl ang tingin ng lahat sa paligid niya. Ngunit dahan-daang lumakad patungo sa tangke ng tubig, sinenyasan ng laki ng tangke ng tubig gamit ang magkabilang kamay, at tiningnan ang tubig sa loob ng isang buong minuto, ngunit hindi niya sinasadya iangat ang kanyang mga kamay. Sumusuko na ba ito? Nakikita ang eksenang ito, maraming tao ang hindi mapigil ang tumawa. Lihim ding bumantong hininga si Irene, na may bakas ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Akala ko talaga may magagawa siya, parang sobrang saya ko. Si Heath, na nasa tabi niya, ay pumulupot sa labi at hindi mapigil ang bumulong. Miss, hindi sana siya pinapayagang umakyat ngayon lang. Mas okay maging alipin kay Hall kung matalo siya, ngunit kung ikaw gusto ni Lord City Lord na mawala ang mukha niya, sobrang sama. Kinagat ni Irene ang labi at walang sinabi, boy, sa sandaling ito, si Sam ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta at tumingin kay Daryl na may isang mayabang na tingin sa palagay ko dapat kang sumuko. Lumapit ka at bigyan ng toast ang ating mga matatanda. Marahil ay ilayo ka ng ating mga may sapat na gulang kung masaya sila. Ang alipin ay naitaas sa isang tagasunod, ha ha ha, ha ha. Hindi mapigil ang tumawa ni Daryl nang marinig niya ito. Sam, hindi pa tapos ang laro, paano mo malalaman na natalo ako siguro? Maghintay ka at lumuhad. Ang mabahong batang lalaki ay naghahanap ng kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ni Sam, at tinuro niya si Daryl at malakas na umungal. Isang maliit na encourage, naglakas loob na kausapin ang kanyang sarili ng ganito. Sam sa sandaling ito ay nais na magmadali upang turuan si Daryl ng masama, ngunit naisip na ito ang korte ng hari, kaya pinigilan niya. Sam, huwag maging mapusok. Sa oras na ito, winagayway ni Hall ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa taas at pababa kay Daryl. Boy, walang silbi ang paglalaro ng freak, naitaas na ni Sam ang tangke ng tubig, ikaw na ngayon. Huwag sayangin ang oras ng lahat, sa nasabing yon, tiningnan ni Hall ang tangke ng tubig sa pintuan kung sa palagay mo hindi mo ito may angat, mabilis na sumuko. Phew, nakahinga ng maluwag si Daryl, ngumiti at sinabi. Master Hall, huwag kang mag-alala, hindi pa ako pumayag, ngunit nakakasawa na itaas ang tangke ng tubig, nais kong itaas iyon. Ang boses ay nahulog, at itinuro ni Daryl ang isang kabalyero sa labas ng bulwagan. Ano narinig ito? Lahat ng naroon ay natigilan, nababaliw na ba ang batang ito nais bang itaas ang estatwa ng kabalyero? Alam mo, ang estatwa ng kabalyero na ito sa korte ng hari ay itinayo 200 taon na ang nakararaan ng daan-daang mga manggagawa at tumagal ng 3 buwan upang maitayo. Ito ay 8 metro ang taas at may bigat na 5 tonelada. Ito ay isang pantasya upang maiangat ito ng isang tao, haha.